paaralan hanggang sa solusyon sa mga problemang pagtahanan, pwedeng tayo na mismo ang gumawa. Gamit ang mga materyales na madaling makuha, mga useful na gamit, pwedeng mailikha. Tuwing rarampa, dapat bonggang itsura mula sa hairstyle at outfit na eye-catching hanggang sa accessories na kakaiba ang dating. Pero ang mga ito, paano nga ba makakamit na ang bulsay hindi napupunit? Ito ang kasagutan, ang do-it-yourself kakikayan. Unahin natin itong dress na luma na bibigyan natin ng bagong mukha. In na in for 2014 itong crop top terno na ituturo sa atin ng fashion expert na si Jay Eleria. Kailangan lang ang mga gamit pantahi. Unang gupitin ang mga manggas para maging baby sleeves. Babawasan natin ito mula dito hanggang dito. Yan, para medyo kita yung konting braso ng apo nyo. Pag nakat na natin, so kailangan natin tupiin yung sleeves para maging malinis siya. So, kailangan titahiin. Sa kamay, pwede na siya sa kamay. Ipatong ang nagupit na pattern sa kabilang sleeve at gupitin ito. Tiklupin ulit ito ng 1/2 inch at lagyan ng pin. Saka tahiin ang magkabilang sleeves. Naku, Lola, ang next step natin, Lola, is gugupitin na natin siya para maging midrib. So, from the neckline, dito, from here, paglagpas ng bas. So, medyo, nasa inyo na yung kung medyo babaan or before the pusod. Para sa ganitong katawan, sakto na ang 11 inches na sukat mula neckline. Sa paggupit, mag-iwan ng 2 inches na allowance mula sa minarkahang sukat. Tiklupin at lagyan ng pin ang ilalim. Saka ito tahiin. Ito na po yung blouse na tinabas natin kanina. Pwede na pang party ng apo nyo. Isunod natin ang palda. Ang sukat ng waistline ilagay sa gitna ng palda. Gumuhit ng diagonal line mula itaas hanggang sa ibaba ng palda. Gugupitin na ho natin ngayon. So mag-start tayo sa dulo. Susundan natin yung pattern na ginawa natin na may chalk kanina. Gamitin ang nagupit na pattern para sa kabilang side. Balik na rin sa katahiin ang magkabilang gilid. Tip ni Jay, maliliit na tahi ang gawin para di bumuka ang gilid. Lola, ito na po yung palda. Matapos ang stylish outfit, isunod na ang trendy accessories. Isa sa mga paboritong accessories nating mga girls ay ang necklace. Kaya naman gagawa tayo ng isang statement necklace gamit ang mga hex nuts. I-ready ang hex nuts, chain, wire at spray paint. Para sa pendant natin, gugupit muna tayo ng 3 magkakapantay na wire. Sapat na ang haba na 12 inches para sa mga wire. Kung mapapansin nyo, yung ginawa nating pattern na snowflake ay may iba't ibang sizes ng hex nut para hindi flat yung magiging design ng pendant natin. Una, tatahiin muna natin yung vertical line ng ating snowflake. Ipasok ang unang hex nut sa wire at ibuhol ito. Ilusot na ang sumunod na hex nut. Itahi ito sa katabi nito gamit ang wire. Pagtapos na ang linya, ibuhol ang gilid ng snowflake sa ikalawang wire. Yung ikalawang side ng snowflake na nagawa natin, i-connect natin dito sa una nating ginawang vertical. Pagkatahi, ipasok ang 2 pang hex nut sa sobrang wire at tahiin ang mga ito. Ganito rin ang gawin sa kabilang gilid ng snowflake. Gupitin ang mga sobrang wire. Para maging mas bongga ang necklace, kulayan ang pendant gamit ang spray paint. Patuyuin lang ito ng 10 minuto. Ayan, tapos na yung ating pininturahang snowflake. Ngayon, maaari na natin siyang ikabit sa chain. Siyempre, mas maganda kung magkakulay sila. Ikabit ang dulo ng chain sa itaas ng pendant. Ayan, tapos na ang ating hex nut necklace. Sinong mag-aakala na mula sa simpleng tornilyo, makagagawa ng kwintas na panalo? Next in line naman itong bracelet na gawa sa goma. DIY expert Divine Kumia, pasok!
Hello, good day sa inyong lahat. Ang ating special DIY ngayon ay paggawa ng fishtail bracelet. Una, i-prepare muna ang mga rubber bands, ang C-clip, at optional kung wala kayong crochet hook, ball pen. First step, piliin ang mga gusto nyong kulay ng rubber bands. Gamitin nyo ang inyong index finger at ang inyong ring finger. I-twist lamang ng isang beses ang color blue na rubber band para magkaroon siya ng coating number 8. Okay. Tapos, isunod natin ang pink na rubber band. Tapos, kuha ulit tayo ng color blue. Matapos mailagay ang rubber bands, gamitin ang ballpen sa pagkuha ng pinakailalim na goma. Iangat ito at ilagay sa gitna. Maglagay naman ng pink rubber band at muli, kunin ang nasa pinakailalim ng goma at iangat ito sa gitna. Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang makabuo ng gusto nyong haba. Kapag nakuha nyo na ang desired length ng inyong fishtail bracelet, handa na tayo mag-close, okay? Para sa huling loop, ayan. Tapos, kuhanin na ang C-clip. Pagmasdan mabuti, ayan. Tapos, dito sa kabila. At, ikonekta sa kabilang dulo. Ayan na! Tapos na ang ating fishtail bracelet. Para maging kumpleto ang bling-bling, gagawa naman tayo ng ring. Ang artist na si Steph Lopez ang ating magiging instructor. Kailangan lang ng malalaking buttons, aluminum wire at beads o embellishments. Unang gumupit ng 10 inches na makapal na wire. Ipasok ito sa magkabilang butas ng botones at ihulma ito sa daliri. I-coil ang excess wire. So yung ginawa natin coil, hindi lang siya para hindi makatusok ng tao, kundi para magbigay din ng design dun sa singsing. Magpasok naman ng manipis na wire at balutan ng singsing. Pagdating sa dulo, ilusot ang excess wire sa butas ng botones. Dito ipasok ang beads. Gupitin ng sobra at i-bend ang dulo. Bale, magkakat tayo ng konting manipis na aluminum wire para idagdag dun sa ring. Ang gagawin natin dito, mga coils, para lang sa additional design. Pag marami na kayo nagawa na coils na gawa sa wire, pwede na siya. Sino ba ang hindi mahuhumaling gumawa nito kung ganito ka-classy ang resulta? Pati ang ating buhok, bibigyan natin ng kakaibang ayos. Ito ang hair braid na ibibida ng hairstylist na si John Pateño. Pagkahati ng buhok sa dalawa, magsimula na ng regular braid mula sa tenga pababa. Panatilihing nasa gilid ang mga tirintas para may maiiwang space sa gitna para sa pusod. Ituloy lang ang tirintas hanggang sa dulo ng buhok, saka ito itali. Gawin din ang parehong steps sa magkabilang side ng buhok. Pagdugtungin na ang dalawang dulo ng buhok. Ipaikot naman ang tirintas hanggang makagawa ng pusod sa gitna ng buhok. Last step na ang pag-seal nito gamit ang rubber band at hairpin. Hindi lang to magandang tingnan, sa braid na to, presko pa ang inyong pakiramdam. Kung ready na ang inyong forma, ready na rin kayong rumampa. Salamat sa mga DIY project na ating natutunan. Mga unique fashion statement, kayang-kaya nating subukan.